Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from one of our followers at ito ay pinipm niya sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn. So, itong tatlong ito, mga logical questions na marami sa mismong civil service exam, kahit yung ibang exam na Napolcom at kahit anong exam pa yan na merong analytical reasoning. Sa civil service exam pa naman, itong analytical ay 35%. So, napaka-importante nito. Let's do number 1. 3 students, tatlo sila, si Jake, Lisa, and Mia, competed in a science quiz. The following statements are true daw. 1. Lisa, sulat na natin. Itong si Lisa daw, scored higher than Jake. So, ibig sabihin, si Lisa, higher than Jake. So, ilagay natin si Jake sa baba kasi higher daw si Lisa dyan. But lower than Mia. Sinong lower than Mia? Itong si Lisa. Lisa ay lower than Mia. So, Lisa scored higher than Jake, but lower than Mia. So, yung subject pa rin natin ay si Lisa. Si Lisa ay lower than Mia. Therefore, si Mia, lagay natin dito sa taas. Sa second statement, Jake did not have the lowest score. Paano hindi na siya yung lowest score na yung number 1 naman natin? Bali si Lisa ay higher than Jake, tapos but lower than Mia, siya man yung lowest score. So anyway, ignore natin yan ha. Who scored the highest? Highest man ang tanong, wala nang iba kundi yan si Mia. So anyway, paki-comment na lang kung itong si number 1 ay sang-ayon ba kayo sa sagot ko dito or meron kayong ibang sagot. Kasi ang ginawa ko, ini-ignore ko tuloy itong given na statement, itong statement number 2 kasi sabi dito, Jake did not have the lowest score, which is nung sa number 1, siya man yung lowest dito. So anyway, highest ang tinanong, so si Mia. Next, number 2. 4 people. Nandyan si Andy, Brenda, Charles, at Diana. Arrange their desk in a row. The following statements are true. Sulat ulit natin si number 1, Andy. Andy is sitting to the immediate left of Charles. So, ipagpalagay na lang natin dito yung left, ito yung right. So, nandito si Charles. Si Charles, immediate left of Charles. So, ito yung pinaka-left ni Charles. Statement number 2. Si Diana is sitting somewhere sa right ni Brenda. So, ito si Brenda, lagay natin yung mismong right niya ay si Diana. But not at the end. So, kung hindi sila sa end, malamang, halimbawa, ito yung first. So, halimbawa, sila yung first. Ang tanong dito, who is sitting at the rightmost end? So, kung titingnan natin, yung mga pangalan kasi, by partner lang sila. Hindi sila, walang nag-connect sa kanila. Pero, ito yung tandaan nyo. Meron ditong, but not at the end. So, therefore, pagpalagay na lang natin na yung pinaka-first, hindi man at the end, itong dalawa daw, Diana is sitting somewhere to the right of Brenda, but not at the end. 4 lang sila. Binanggit yan dito na 4 lang sila. Si Andy, Brenda, Charles, at Diana. So ngayon, kung hindi sila at the end, ilagay natin sila sa first. So therefore, kung sila yung first, sino yung i-end natin? Itong dalawa. So therefore, kapag ang tanong who is sitting at the rightmost, kung ito yung rightmost natin, therefore, ang sagot dito ay si Charles. So anyway, paki-comment na lang kung baka iba yung pagka-intindi ko dito. Kasi learning is a two-way process. You may learn from me or I will learn from you.
So, baka iba yung pagkaintindi ko dito ba? So, otherwise, kung hindi talaga sila magtugma, they cannot be determined. Pero anyway, letter C yung pinaka-rightmost dito, according to me. Comment lang kayo. Number 3, 5 employees, Peter, Queen, Rachel, Steve, and Tina, are ranked based on their monthly sales. The following statements are true. Si Peter sold more than Rachel. Sulat na natin si Peter, ha? Si Peter daw sells more than Rachel. So, ilagay natin si Rachel sa baba ni Peter. Kapag dudugtungan but less than Tina, sinong less than Tina? Si Peter. So, si Peter less than Tina, ibig sabihin, mas mataas, ilagay natin sa taas si Tina kay ni Peter. Queen sold more than Tina. So, si Queen ay sold more than Tina, ibig sabihin, itong si Queen ay nasa taas ni Tina. Okay, nasa taas ni Tina. Yan si Tina. Siya lang din yan siya. So, wait. Ganito na lang. I-change na lang natin ito. Lagay natin sa baba. Okay. Then, Queen sold more than Tina. Kapag more than Tina, nasa taas si Queen. Dito si Queen. Then, but less than Steve. Sinong less than? Itong si Queen. Queen is less than Steve. Ibig sabihin, nasa taas si Steve dito. Next, Rachel did not have the lowest sales. Andyan na naman yung pangatlo na si Rachel, hindi daw siya yung lowest sales. Tapos, yung tanong, who sold the least? Paano ba yan? Ito yung na-arrange natin. Is siya yung pinaka-least. Tapos, ang nasa given, the following statements are true. So, ibig sabihin, itong pangatlo ay true din. So, instead na itong Rachel ang isasagot ko, dito na lang siguro ako sa cannot be determined. Kasi tama man daw, true man daw itong Rachel did not have the lowest sales. Siya man kasi yung lowest sales na nandyan sa listahan natin. So, paki-comment na lang kung ano yung sagot nyo dito sa number 3. Pero kung sa actual na exam, nakalagay yan dyan, ewan ko kung meron bang typo error dito. So, kapag sinabi naman si Rachel did not have the lowest sales, tapos ang na-arrange natin siya naman talaga yung lowest dyan, so siguro ilalagay ko dito cannot be determined kasi parang kinontra niya yung mga linya-linya natin. So, I just hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Kung meron man tayong mga sagot na medyo hanging lang, either ako talaga yung mali dito or may typo error dito. Thank you and God bless.